Pang exercise, foot massage. Pebbles foot massage. Yan. Mahaba rin. Ito pala is paghang. Ano ba yung hanging thingy? Yung anong isampay mo. Pagsampay. Sinubukang mag-live pero mahina yung internet dito. Bundok kasi natatakpan yung signal. Ito yung aking everyday routine, walking pag may free time. Basta nag-walk ako everyday. Ito is hiking ko dito sa may papuntang Pukfulam Reservoir. Samahan niyo ako sa aking pag-hike. Sino man ang mahilig mag-hike dyan or lover natures. Maingay yung tubig ko sa bag. I want to make sure that my bag is zip. Para wala akong mahulog. Kaya kung bumabalik-balik. Yan. I'm all set. Let's continue walking. Gaganda ng mga kahoy. Dito sa Hong Kong, maraming nag-hike, maraming nag-walk. Mga daily routine na ng mga tao dito. More on walking. Summer, rainy days, winter, marami kang makikita na nag-walking or nag-hiking or running. Yan. Ano ba ang benefits ng walking? Marirelax ka. Yan, nakakapag-relax. Lalo na pag nature, yung nature lover ka, yung ma-appreciate mo yung kapaligiran, mga puno, mga huni ng ibon. Dahan-dahan lang yung aking paglalakad. Kasi nga, di ba nag-hike ako dun sa Saikong, yung isa o dalawa na yung na-post ko na long video. Kaya dahan-dahan muna at ang aking mga legs ay medyo may yung tight muscle. Ganun. Kailangan ng massage. Magpa-foot massage ako one of these days. Para ma-relax yung aking legs at saka katawan. Or body massage na lang, whole body. Mas maganda. Kaya kung mahilig kang mag-walking, mag-hiking, kailangan din ng massage ng iyong katawan. Para yung mga tight muscles ay ma-relax. Oh, okay. Mag-isa lang ako dito. Kung nakakita kayo ng mga ribbon na ganyan is, just follow the ribbon. At yan ang view. Ma-humid. Kahapon mas maganda yung weather. Mahangin. Medyo cooling yung hangin.
Pero ngayon, medyo mas lamang yung humidity. Mataas. Dito sa Hong Kong, kahit mag-isa mo lang naglalakad is safe. Ingat lang. Ingat, ingat. Ganito yung mga ibang trail. Ito yung proper trail para safe. Pero kung minsan ginagawa namin ay gumagawa ng sariling trail. Kaya yung nakita nyo sa video ko, yung iba yung ibang kasama ko dun, nagdala ng pamutol, yung gunting. Oh, look at this one. May bunga na siya, oh. Yan. Yan yung screw pine, diba? Pakita ko nga pala sa inyo mamaya kasi nung pumunta ako ng Soko Island, ang dami mga screw pine doon. So, nag-uwi ako ng isa. Ngayon, nakalahati ko ng kinain. Meron pa nilagay ko sa fridge. Pakita ko sa aking short video. Mamaya. Chinek ko nga kanina, fresh pa rin siya. Masarap yun. Nakatikim na ba kayo ng screw pine, Dutch screw pine, or tinatawag na pandalumus ba yun? Pandamus? Basta pandan daw sa Pinas, sabi. Or wild pineapple. Ganon. Maingay dyan, oh. Sa city, naririnig. Kaya, mas kinugusto ko yung pagpunta sa mga malalayo, kagaya ng islands. Kasi, talagang mga huni lang ng ibon, pagaspas ng hangin, ganun ang maririnig. Pero dito, maririnig mo yung mga busina ng mga cars. Mag-isa ko. Tumatakbo yung isa kanina, yung runner siguro yun. Pero may edad na siya. Ang galing niyang tumakbo. Hindi ko, sinusundan ko siya pero alam ko malayo na yun. Yung iba, umakyat sa may peak. Ako naman sa right side, sa may reservoir. Ayan, bakit? May steps. Nagtatanong kayo. Para siyang ano ba yun? Yung ano bang tawag nun? Parang sampalok. Pero hindi yan sampalok. Ganda niya, ano? Yellow-green. Yan. Makikitang spring na. Ang ganda. Continue. Ang dami nila dito. Ano kayang kuha ako ng picture mamaya dun at tingnan natin kung anong klaseng halaman yun.
Kung nagtatanong kayo kung may kasama ako, mostly solo hike ang ginagawa ko. Yung malayuan sa mga islands, nakiki-join ako sa mga group. Morning! Yan, nakasalubong katapos na siya. Kasi ang pagpunta sa mga island, balik tayo sa kwento. Mahal yung ferry or boat, kaya kailangan mong sumali sa mga group para makamura at makarating ka sa magagandang island ng Hong Kong. Akyat. Nagaya nung last na pagpunta sa Soko ay mga less 100 kami. So nagbayad lang ako ng 200 Hong Kong dollar para sa ferry. Walang pagkain doon, so magbaon ka ng sarili. Pamasahe lang yun. Ito yung aking relaxation. Into the woods. Be with nature. Pero maingay yun. May mga ginagawa silang mga building. Oh! Muntikan. Nakaapak ako ng maliit na bato. Oh, at pakyat ulit. Punta nga pala ako mamaya sa may Philippine Consulate. Mamaya. Yung building yan. Taas. Tingnan. Pag hindi ako kumukuha ng mga videos, mabilis akong maglakad. Ngayon, gamit ko yung dalawa kong kamay para hindi masyadong magalaw. Hinawakan ko sa dalawang kamay ang aking telepono. Alam nyo, sa experience ko sa aking pag-hike, mas maganda sa akin ang paakyat kaysa pababa. Mas mahirap sa akin yung pababa. Tsaka yung flat na lalakarin. Mas gusto ko yung ganito, paakyat. Yan is graveyard. Yan ang lawak. Yan ang isa sa mga graveyard ng Hong Kong ay sa may bundok. Paanan ng bundok. Yung iba, sa aking pag-hike, nakakita rin ako doon. Gaya ng pinost ko dyan sa Soko Island. Kaya kung pista ng kanilang mga patay is pinupuntahan nila kahit gaano man kalayo o kataas na bundok, basta nandun yung kanilang loved ones na basta nandun. Dito rin ako bababa mamaya.
Kasi mapapalayo ako pag diretso ko to. Ayan yung Lama. Lama Island, yan. Pag nakita mo na yung tatlo na matataas na yan, oh. Lama Island yan. Ganda ng butterfly! Uy. Nasaan na nga ba ako? Oh, pwede pala ako dyan, oh. Lugard Road. Pwede ako dyan. Tapos, Hatton, pabalik dyan. Asian, 1.3 kilometers, 1.5 hours. Dito. Tumatakbo. Alam nyo, pag tumatakbo ka pababa, yan yung cause ng knee injury. Alam nyo kung ano yan? Yan ay yung pink dancer or Indian hawthorn, or they call it spring flower. Yan. Marami yan dito, pati sa taas ng bundok. Kasi yung pinost ko sa Facebook, nagtanong sila kung santan ba yan, sabi nila. Ano pang sabi nung isa, kaya sabi ko, may nakuha akong picture doon ko sinabi yung pangalan ng plant na yun. Naliligaw na ba kayo sa aking kwento? Kung ano lang yung maisip ko. Hanggang dito muna at ako'y maglakad. Makita ko kung saan ako makakarating mamaya. Kukuha ako ng mga picture. See ya, see ya.